Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At ito ang unang araw ng 2025. Yan. Kaya ako'y bumabati sa inyo ng isang masaganang bagong taon at sana ang taong 2025 ay maging kapaki-pakinabang sa atin lahat. At bago ako magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ismael Altaf. Okay, sabi ni Ismael Altaf ay, puputok ba ang firing pin na hindi nakalabas o hindi nakausli? Okay. So yan, maganda ring malaman natin ito kasi baka nagtataka kayo sa inyong mga pistol na bakit ganon. Baka magpahaba kayo ng firing pin. So, explain ko sa inyo kung bakit ganun. Okay, pero bago ako pumunta sa ating topic, ay gusto ko lang pasalamatan at ibalita sa inyo na ang ating YouTube channel ay umabot na sa subscribers na 38,885 kung hindi ako nagkakamali. Yun ang tingin ko kanina. So, magpapasalamat lang ako na sa patuloy ninyong panunood at sa patuloy ninyong pag-share ng ating mga videos na tayo ay kahit paano ay nadadagdagan, dumarami tayo. At patunay na may mga magagandang comment na natututo sa ating YouTube channel. Kaya patuloy pa rin ang ating pag-upload ng mga videos. At sa mga bago pa sa ating videos, sa ating YouTube channel, nagpapagawa ng baril. Ako po ay wala sa Pilipinas. 20 years na ako nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. At ako'y nagpapasalamat sa mga silent viewers, lalo doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads, dahil ang motibo talaga ng ating pag-YouTube ay para maitulong ang kita nito sa 6 na estudyante na tinutulungan kong makapag-aral ng mga anak na single parent. Matagal na po, wala pang YouTube channel. Ako ay nagpapaaral na ng mga bata na medyo may kahirapan sa buhay. At nitong nagka-YouTube channel ako, ginawa ko na silang 6. Dahil yung YouTube channel natin ay tinutulong natin sa kanila. Bagaman yung ating YouTube channel ay 5,000 ang kinikita sa isang buwan, ang allowance naman ng isang bata ay 1,000 isang linggo. So, 1 linggo pa lang kulang na yung kita natin sa YouTube. Pero wala namang problema sa akin dahil maganda naman ang kita ko dito sa ating kumpanya at bilang pasasalamat na rin na tayo ay nakapagpatapos ng mga anak. Wala tayong pinapag-aral. Kaya pasasalamatan ko rin yung mga nag-sponsor sa atin, yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Yan, may GCash number ako dyan sa aking likuran. Okay, pasalamatan lang natin. Shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, si Conrado Ilulaylio, si Junar Diaz, at merong ayaw magpakilala, tawagin na lamang nating Sir Adrian. At nagpapasalamat din ako doon sa nagpalipad sa ating YouTube channel, nagpakulay. Okay, Jesus Borromeo. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Okay pa, maraming salamat sa iyo. Kahit maliit at bari-barya lang, kung tayo naman ay marami, ay malaki ang magagawa niyan. Okay, at wag din po ninyong tawagan yung number na yan dahil sinasabi ng anak ko na may nagtatanong sa kanya, gustong bumili ng baril. Yan po ay tresurera ko. Yung number na anak ko po yan. So, wag po ninyong tawagan yan para bumili ng kahit ano pa man. O hindi po kami gun runner. Okay, kung kayo ay magpapadala, maraming salamat sa inyo. At sana marami pang magpadala para lumaki pa yung ating YouTube channel at makatanggap din ako ng mga rekomendado ninyong mga bata. Okay, so yan. At yung katanungan ni ay sasagutin natin na kung puputok ba ang ni Ismael Altar. Kasi kung mapapansin ninyo, ang firing pin ay nakalubog dito. Okay? Pagkatapos, ang liit naman nung nakalabas din dito, yung pinapalo ng hammer, ayan o.
Pakikita ko sa inyo ng ano. Halos 1 mm din lang ang nakaputrod dito. So, kung titingnan ninyo yan, kung ipapantay ninyo yan at halimbawa, tukuran ninyo dito, halimbawa nakalapat dito yung hammer, hindi pa rin yan nakalabas dito. Hindi pa rin nakalabas dito yan kung nakalapat yung hammer niya dito. Hindi pa rin nakalabas yan ay pantay lang dito. So magtataka kayo, ay bakit pumuputok yan pag yan ay pinalo ng hammer samantalang hindi naman yan lumalabas dito. So ayan ang isang ano. Bakit pati ganyan ang design? Kasi kung yan ay may chamber load at nakalapat dito yung hammer, posibleng pumutok kung magkamero ng kaunting shock yung baril. Halimbawa, nauntog lang ng kaunti, puputok na, baka pumutok. O di nauntog nauntog ito, baka pumutok na rin yan. Pag yan ay nakalapat. So kaya nga sabi ko, mas safe yung yung nakalapat na ganyan kasi yung primer niya ay hindi nakalabas. Lang siya doon, nandun lang siya. Okay? At isa pa, kaya rin nagkaroon ng mga nag-umpisa yung Series 80 ng 1911 na nagkamero na sila ng firing pin safety block. Pag hindi nakakalabit yung hammer, hindi lalabas yung firing pin kasi nga merong safety block. Kasi ito tinuro ko na ito sa inyo. At yung safety block na yan ay makikita ninyo dito na pag kinakalabit ninyo yung hammer ito ay umaangat din ito. Okay? So hindi lalabas yung firing pin niya dahil hindi niya ito i-disengage. Yan, ito yung nagpapa-disengage. Pag na-disengage mo ito, ay yung firing pin niya ay lalabas ng mahab, lalabas yan. Papakita ko sa inyo. Ito, ginawa ko na rin ito sa mga videos ko Ayan o. Kaya makita ninyo yung firing pin. Ayun, yung firing pin. Ang haba ng labas niya. Okay? Ang haba, ayun o. Yun. Pero kung alsing ko yung kamay ko dito, ay hindi naman siya lumalabas. Okay? So, ganun ang nature ng firing pin. Kaya sinasabi ko sa inyo, dapat alam niyo yung baka mamaya hindi pumutok yung baril ninyo, hindi naman yun ang problema. Baka sabihin niyo, may yung firing pin nakalubog. Baka magpahaba kayo, baka mag-accidental fire yung baril ninyo. Ang haba ng firing pin ay kung ano ang haba nitong pinaglalagyan niya. Yan ang haba niyan. At yan ay lalabas yan dito ng mga 1 mm. Mga 1 mm lang ang lalabas niya dito. Kasi nga nakalubog yung firing pin. Pag nilapatan ng hammer yan dito, pantay lang yung firing pin niya dito. Kaya hindi man kaya sabi ko nga, mas safe yung naka-hammer down kaysa doon sa naka-half-cock. Kasi yung naka-half-cock, pag bumagsak yung hammer niyan, puputok yan. At yung sinasabi ko nga, may mga baril hindi ko nilalahat, may mga baril na pag naka-half-cock, pag napatukod itong ay bumabagsak yung hammer, so pumuputok. So dapat alam din ninyo yung mga safety. Kung alin ang mga safety, kaya may nagtatanong sa akin, mas safe yung yung naka-hammer down na may chamber load kaysa doon sa naka-half-cock. Kasi yung half-cock minsan, pag bumagsak, puputok yan. Kampante kayo naka-half-cock yan, hindi puputok yan. May mga baril po na pumuputok na gano'n. Although hindi ko naman nilalahat. So sa safe na tayo. O meron namang naka-full cock, sa kagagalaw natin na madaling ma-disengage itong safety. O naka-safety ganyan, nasa bag o nasa holster, minsan sa kagagalaw na unsafe ng kusa. Lalo yung mga modified yung mga ganito na may extension. Lalo yung mga naka-ambidextrous o yung mga kabilaan, left and right. So yun ang isa pa. Kaya nga tinuro ko yung quick draw from the bag na inserted magazine. Walang chamber load pero mabilis ka makapag-chamber. Kung mapapanood ninyo yun,
marami akong basher doon. Pero hindi ko inintindi yung basher dahil hindi nila praktisado yung yung condition ng baril eh. Kasi ang gumagawa nun ay yung nagpa-practice. Yung reflexes mo ay may muscle memory. Pero kung wala kang practice at walang muscle memory, ay huwag kang kakampante na magagawa mo yun. Kinakailangan kung yun ay gagawin mo, papraktisin mo yun araw-araw kung maari hanggang sa kahit pikit ka alam mo yun. Hindi mo alam sa panahon ng kagipitan, by the number, malalaman, magagawa mo yun. Okay? So, yun lang masasabi ko sa aking mga basher doon. Kung hindi ninyo praktisado, ay talagang hindi ninyo magagawa yun. Pero kung walang practice yung makakaharap mo at bano-bano din, may kalalagyan sa inyo yung kung kayo nag-practice. Okay, so, ayan. Na-explain ko na sa inyo kung bakit hindi mahaba ang firing pin. At kung sasabihin naman ninyo, bakit kung eksakto lamang yan ay pag pumuputok, kung eksakto lang haba niyan? Kasi nga, may may bounce, di ba? Parang ganito yan. Pagka ito ay tinamaan, may bounce. Hindi yung kung hanggang saan lang yung palo mo ay hanggang doon lang. Kung mapapansin niyo, pinalo ko hanggang dito pero aabot yan dito. Ang palo ko niyan ay hanggang dito rin lang. Hindi ko naman pinalo ng abot doon. Pero umabot doon yung ganun yun. Kaya ang firing pin ay mahaba pero hindi nakakabutas. Hindi nakakabutas ng ang haba ng nakalabas doon sa firing pin niya. Pero magtataka ka, bakit hindi naman nakakabutas ng primer? Dahil nga eksakto lamang, sukat na sukat yung 23 pounds na mainspring, saktong-sakto lang para pag bumagsak dun yung hammer sa firing pin, sakto lang siya na kaya niyang paputokin. Okay, hanggang 19 pounds. Kaya niya pampaputokin sa lakas ng spring. Wala ko ditong spring. Okay? Yung in-explain ko yung mga nakaraang video, eksakto lamang yun. Kung bababa pa sa mga 15 pounds, maaring hindi na pumutok. Okay, maaring hindi na pumutok dahil nga kulang na yung lakas ng hammer. Dahil sakto lang yung yung lakas na hanggang 18 pounds. Kung ang iyong primer ay light primer. Okay? Meron naipaliwanag ko na yan, yung light primer at hard primer. Okay, so hindi na tayo pupunta sa topic na yan. So yan ang paliwanag ko diyan. Dapat wag kayo basta-basta magpapahaba ng kung magpahaba naman kayo dito kung magpahaba naman kayo dito, ay delikado. Baka mamaya yan, ay paglapat ng hammer dito, nakalabas na dito. So tutok na ngayon, kumbaga, na yan, kumbaga yung primer na, yung lalampas na dito yung inyong firing pin. So, delikado na yan. Pagka naka-hammer down yan, nag-load kahit naka-hammer down, kaunting mauntog yan, puputok na yan. Okay, kaunting puputok na yan. At saka ang isa pa, kung mahina ang kung walang safety block yan, may mga barrel kasi na walang firing pin safety block, pag-load mo yan at mahina yung inyong firing pin spring, gumaganon yung firing pin sa lakas ng impact. May mga nangyayaring ganun, pag-load, sabay putok. Mahina ang firing pin. Okay, mahina yung firing pin spring. Kasi yung firing pin spring, yun yung nagpapabalik sa firing pin. Ngayon, kung mahina yung spring mo, pag bagsak ng slide ay bumubuelo. So, sakto na pumuputok. So, kinakailangan ng inyong spring ay kung maaari yung extra power para mas lalo kayong safe.
dahil may mga light primer talaga. So ayan ang mga tips ko sa inyo at mga payo ko na makakabuti sa inyo kung inyo susundin. Ang sa akin, mas importante ang safety. Kaya lagi kong sinasabi, yung mga nag-aano sa akin, nagbabas na safety yun eh. Hindi ko ituturo sa inyo yung hindi safe. Dahil baka mamaya nga, hindi natin tawag dalangin. Ay sabi mo, may na aksidente, may nangyari, di masisisi pa tayo sa ating YouTube channel. So yan, panatilihin natin ang safety. Kung saan tayo safe, yun ang gawin natin. Okay, at maging gun responsible owner tayo. Huwag tayong bara-bara at una-una, huwag din natin tayong masyadong malakas ang loob pagka tayo may hawak na firearms. Okay, alam naman yan, laging sinasabi yan sa mga gun safety seminar. Okay, at kung kayo ay may mga kung kayo ay may mga experience na pwede ninyong idagdag, welcome sa ating YouTube channel para mabasa rin ng iba. Although hindi na ako nagbabasa sa live kasi nga wala na tayong time, ay i-share ninyo yung inyong mga experience at hindi naman ako para makipagmagalingan sa inyo. Sabi ko nga, experience ninyo. Hindi ko inaano yun, experience ninyo yun eh. Experience ko. So, di pagsamahin natin para mas maganda. Okay, yun lang masasabi ko sa inyo. Salamat sa magaganda ninyong comment. Salamat sa magaganda ninyong pag-share. At hindi tayo nagiging madamot sa ating mga kababayan. Okay, at babasahin ko lamang yung ating mga top commenters. Yan. Community Spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Ayan hindi nawawala si Raymond Vincent Cayetano. 40 yung kanyang engagement. Si Dan Prudencio ay 19. Si Danilo Prudencio ay 19 ang engagement. Si Unico Ejo ang pinakamataas ngayon, 100. Unico Ejo ay 100 plus ang engagement. Si Bong De Leon ay 3 ang engagement. Si Rinaldo Arsenio ay 67 ang engagement. Pinapalitan naman ng YouTube yan. So, yan lamang ang ating isa-shoutout. Hindi ko kayang i-shoutout lahat yung mga basta't mapasama yung pangalan ninyo dyan, sigurado nating isa-shoutout. Ayan, at hanggang dito na lamang yung ating wala na akong malaala kasi nga hindi ako nag-jot down ng kung ano lang yung mabasa ko, yun lang ang ora mismo yun ang isinasagot ko. At kung kulang man at may alam kayo, pakidagdagan na lamang. Okay? Hindi naman ako perfecto. Meron din kayong alam na hindi ko rin alam. At magbigayan na lang tayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Happy New Year sa inyo lahat. God bless us all. Thank you very much.